Good morning! Magandang umaga po. Batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning! Ayan. Happy anniversary! Yes, talaga naman pong anniversary pa rin. Amen! Dahil isang taon po yan. So, mabiyaya po ang Panginoon. Salamat sa magandang panahon, magandang araw. Na minsan pa, meron po tayo ngayon. Ito pong araw na to, hindi po araw para sa atin ito. Palagi po, pagka po araw ng pagsamba, ito po ay araw para sa ating Panginoon. Amen! Ang layunin natin, bakit tayo pumupunta rito, bigyan ng kaluguran ang ating Diyos na buhay. Amen! At bago po tayo magsimula, nais ko po munang bigyan ng pagkilala ito po ating mga natapos sa discipleship training po natin. Yan, wow! Kada po may natatapos na aklat, yung ating pong nagdi-discipleship training, sila po ay nag-graduate at nakakatanggap po sila ng certificate. So, ngayon po, gusto natin kilalanin ang pagkakatapos sa first step of DNA 12 questions for Christians. At ngayon po natin pinagkakaloob, no? Pirmado po ito ng mga taga-international mission headed by Pastor Joe and DNA 12 head missionary Johan Choi. Ang nakatapos po ng unang aklat ay si Ate Merlin Iliana. Wala po si Ate Merlin, pwede yung teacher na lang. Representative, yung anak niya ay nasa labas din. Ito po, si Ate Merlin po, nakatapos na siya ng kanyang unang aklat, 12 questions for Christians. Ayan. Salamat. At susunod naman po, nakatapos naman po siya ng pangatlong aklat. The third step of DNA 12, the promises of God. Amen. Wow. Yes, pangatlong aklat na si Tatay Chris Crescencio E. De Leon Sr. Ayan. Natapos, tingnan niyo po ha, si Tatay Chris po, nagdi-discipleship training po siya. Congratulations po, Tay. Ayan. Thank you very much po. Ayan po, yung mga nagdi-discipleship training natin. Kada matatapos po sila ng aklat, ay meron po tayong certificate na ipinagkakaloob. Ayan. At kayo naman po ay buwan na ng Pebrero. May mga bago po tayong celebrant for the month of February. On February 4, ang magse-celebrate po ng kanyang kaarawan ay si Ate RC. Yay! Mamaya mag-iimbita siya. Yan. So, pag-pray po natin si Ate RC. Kasi yung susunod, February 18 pa, no? So, February 4 muna po tayo. Doon po sa mga kasama natin ngayon, mayroon bang first week of February na birthday? Sa mga kabataan, wala? Wala. The first week of February. Wala. O, sige po, kung wala po, manalangin na po tayo. Mahilingan ko na po ang bawat isa na tayo po ay manalangin na, tayo po ay tumungo. At dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na to. Napakabuti mo, napakadakila mo. Talagang ang kapangyarihan mo, palagi mong pinapakita at pinaparanas sa amin, Panginoon. Maging ang iyong pag-ibig na hindi kumukupas kailanman, hindi nagmamaliw, hindi nauubos. Sa kabila ng kaming mga tao, Panginoon, ay merong mga pagkukulang, may mga pagkakamali, pero ikaw patuloy mo kaming inaabot, patuloy mo kaming tinatanggap, patuloy mo kaming inuunawa, patuloy mo kaming pinatatawad, O Diyos. Maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, walang ibang Diyos. Tanging ikaw lang, Panginoon. Wala ring ibang daan ng kaligtasan. Tanging ikaw lang, Panginoong Yesus. Kaya patuloy na dalangin namin na masumpungan ng bawat isa ang daan ng kaligtasan patungo po sa iyo, God. Sa araw na to, patuloy na patnubayan niyo po kami, Banal na Espiritu. Ikaw po ang tagapagturo namin. Apart from you, Lord God, ako mismo wala po akong magagawa. But let your words be upon my lips.
in the mighty name of Jesus, Lord God. And you open the hearts and minds of all the people na nakakarinig, lalo na yung mga naririto, Panginoon, nakakarinig ng iyong salita. Buksan mo ang puso, buksan mo ang kaisipan, na sa ganun, Panginoon, ang pagtanggap sa iyong salita, O Diyos, ay lubusan, Panginoon, buong-buong pagtanggap at maunawaan ng iyong salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang magtuturo at magpapahayag sa amin. Maraming salamat po. Patuloy, Lord God, salamat din sa buhay ni Ate RC na mag-celebrate ng kanyang kaarawan sa February 4. Again, Lord God, thank you for another year na ipinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Napakabuti mo, Lord God. Salamat, Panginoon. Itong taon na to, Panginoon, mapuspos pa siya ng kagalakan. Mapuspos pa siya ng pag-ibig. Mapuspos pa siya ng kalakasan, katyagaan. Panginoon, higit sa lahat, Panginoon, ang pagkakagamit mo sa kanya, Lord God, ma-fulfill niya up to the end, Lord God. Salamat po, Lord God. Long life and good health ang lagi naming dalangin, Panginoon, sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan. At sa bawat isa sa amin na naririto, Lord God, Lord, bago pa lang kami pumunta rito, alam mo na ang laman ng puso namin, alam mo na ang laman ng isip, alam mo na kung ano man yung mga kabigatan meron ng bawat isa, God. Itong mga bagahin na to, we just give it all to you, Lord. Kasi wala kaming kaya at hindi namin kaya. At pangako mo yan, God. Cast all our cares for you, for you cares for us, Lord God. Kaya naman, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. At lalabas kami, Panginoon, sa iglesia na to. Dala-dala, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Dala ang iyong salita. Dala ang pag-asa dahil ikaw ang Diyos ng pag-asa. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! So sa araw po na ito, ang ating pong iglesia, dahil bagong taon na po, bukod sa tayo po ay nag-anibersaryo, bagong taon na, amen, bagong taon pa, maaga pa para sa talagang bagong taon. Ang ating pong church ay merong goal sa taon na to, 2026. No? Again, bago ko po ibigay yung goal natin, ito po ay nasa kamay ng Diyos. Amen. Whether mas mataas sa goal natin or mas mababa sa goal natin ang ibigay ng Diyos, salamat sa Diyos. Dahil siya naman po yung gagawa, hindi po tayo. Amen? Siya naman po yung kayang humipo ng mga tao, hindi tayo. Siya naman po yung kayang baguhin ng tao, hindi po tayo. But still, we are making a goal para yung focus po natin, amen? Dahil ito po ay commandment or kautusan ng Diyos na tayo po ay humayo at gawing alagad ni Kristo. Sino po? Ang lahat ng bansa. Amen. Kaya naman, ang goal po natin sa totoo lang napakaliit. 10 new disciples. Yan po yung target natin for the year 2026 na mananalangin po tayo ng 10 bagong magiging disipulo. Bago po di na tayo kasama dito. Unless may mga bago tayong kasama ngayon. So we're praying, nawa sila na po yung kabilang sa mga tinawag ng Diyos. Sila na po nawa yung mga kakausapin ng Panginoon para po sa pagbabagong buhay na maging alagad ni Kristo. Dahil yan po yung layunin natin. Bakit natin pinapupurihan? Bakit natin sinasamba ang ating Panginoon? Ano po ang layunin ng Diyos? Ano po yung pagkakagamit sa atin ng Diyos? Anong mission natin sa mundo na to? Ang tayo po ay maging tunay po tunay na alagad ni Kristo. Pag sinabing alagad ni Kristo, tagasunod ni Kristo. Noong nakaraan po, ito pong tema natin na to ay hindi po siya natapos nung Sunday. Amen? Natandaan niyo po yung pagkakapahayag sa atin ng ating pong tema, Restoration, Regeneration, and Revival of SCM. No? All glory to our God. Yan po ay tema natin sa buong isang taon
or magiging tema natin sa mga susunod pang taon, hanggat hindi nangyayari, anong sabi? Prophetic yan, di po ba? Hanggat hindi nangyayari ang revival sa loob ng iglesia ng SCM, that team, our team will remain. So, iisa-isahin po natin yung ating pong tema dahil nung nakaraang linggo, busog na po tayo. Naipaliwanag mabuti ni Pastor Rex yung ating pong tema, pero nais pa rin natin himayin ng mabuti ito pong ating tema sa ating anibersaryo at unahin po natin yung restoration. When I am praying last year, Lord, ano po yung gusto mong mangyari sa iglesia? Magbabagong taon na po ulit. Amen. Hindi lang tayo basta nagpe-pray na, Lord, ano yung magandang theme? Marami pong maganda. Amen. Pero, Lord, anong gusto mong mangyari sa iglesia? Anong gusto mong mabago sa iglesia? No? Marami po, kung titignan niyo po yung notes ko, I have lots of notes na naisulat. Pero hindi po yun yung niloob ng Panginoon until naipagkaloob niya po ang Isaiah chapter 35 verses 1 to 10. Pwede pong basahin natin yung ating theme verse. Ngayon po mababasa natin nung nakaraan po kasi very short ang time ni Pastor, sabi nga niya. Kaya talagang limited po yung kanyang mga ginagawa. But still, ngayong araw, na ba kayong umuwi ng alas 2? Ay, even daw, oh. Sige, praise God. Yung iba baka matakot, joke lang po yun. Isaiah chapter 35, verses 1 to 10, ito pong ating theme verse, restoration, regeneration, and revival. Wala po kayong makikita yung tatlong salita na to, hindi nyo po makikita mismo sa verse natin. But the thing is, yung pinapagawa ng Diyos, yung po yung minimensahe ng ating pong verse. Okay po? Isaiah 35 verses 1 to 10. Nandyan na po kayo? Hawak nyo na po ang inyong mga Biblia. Kailangang nakikita nyo po yung ating binabasa at inaaral. Uulitin ko, kahit saan kayo makarating, make it sure that you have your Bibles with you para kahit sino yung nagtuturo, nakikita nyo. Ito nga yung tinuturo. Baka mamaya binombola na lang pala kayo. Amen. So, lagi po tayong may Biblia. Isaiah 35 verses 1 to 10. Basahin po natin kahit ano pong version ang hawak po ninyo. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana, tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Amen! Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag. Aawit sa galang ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig. At ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. At ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay hindi makararaan. Walang leyon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ni Yahweh ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Amen! Hallelujah! Napakaganda po ng sinasabi. Sige po, palakpakan niyo ang Panginoon. Amen! Napakaganda po ng sinasabi ng ating verse. Lord, maraming salamat. We reclaim all these promises.
We claim these verses, Panginoon, kasi binigay mo to sa amin, Panginoon. And we just trust you, Lord God, na alam namin gagawin mo to kasi hindi ka Diyos ng kasinungalingan. At alam namin, Panginoon, magiging totoo ang lahat ng ito. Kung kailan, hindi namin alam. But we will patiently wait for you. Thank you, God. In Jesus' name. Amen. Amen. Makita po natin dito yung sinasabi po ng Isaiah 35. Sabi nga po, ito yung sinabi sa mga taga-Israelita. Amen. Niliwanag naman po yan nung nakaraan ni Pastor Rex. At kung babasahin po natin sa ibang version, like New Living Translation, meron akong version na yon. Meron po siyang subtitle na Hope for Restoration. Yun po yung subtitle ng Isaiah chapter 35. Ano yung nais ipahayag ng mga nabasa po natin in Isaiah 35 verses 1 to 10? Kung papansin ninyo, sabi niya rito, yung mga bulag makakakita, yung mga bingi makapagsasalita. Ay, hindi sila kumibo. Sabi ko sa inyo, o di ba niloloko ko na kayo, hindi kayo kumibo? Sabi ko sa inyo, yung mga bingi, makakakita, hindi kayo kumibo. Ang ibig ko sabihin, hindi ba napakahirap po, no? Paano makakakita ang mga bulag? Paano makaririnig ang mga bingi? Paano ang pilay ay lulundag? Paano ang pipi ay aawit? Paano mangyayari ang lahat ng ito? Hindi po dahil sa atin, dahil din sa Diyos. Dahil wala pong imposible sa Kanya. Ang mga bagay na to na sinabi rito, pawang mga imposible ay mangyayari dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa katapatan ng Diyos. Amen. Napakaganda. At walang makakalapit doon, sabi nga dyan, no? Yung mga makasalanan, yung mga hangal, hindi makakadaan doon. Hindi makakapunta doon. Ano po yung perspective na nakikita po natin dito? Sa kaharian ng Diyos, walang makasalanan ang papasok sa kanyang kaharian. Walang hangal ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. The kingdom of God is perfect. But we are not perfect. But then again, God made us a righteous one. Dahil sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Naging matuwid tayo, hindi dahil sa mga sarili natin, kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Remember, pinagpalit niya yung kalagayan niya sa kalagayan natin. Siya yung naging kasalanan, na siya yung matuwid, siya yung naging kasalanan, at tayo po ang naging matuwid, siya yung naging kasalanan. Amen. Ngayon, punta lang po tayo dito sa restoration. The first word of our theme, restoration, regeneration, and revival. Alam niyo po, nung binigay ito ng Diyos, tuwang-tuwa ako. Kasi noong una, paano to, Lord? Hindi ko siya maunawaan. Paano to, God? Itong restoration, regeneration, and revival. How will it happen? Ano ibig sabihin talaga nito? And then when God revealed His message upon these three words, tuwang-tuwa ako. Alam niyo kung bakit? Restoration. Kapag tayo po ay naayos lahat ng Diyos, na-restore tayo lahat, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang SCM, pag na-restore lahat, sa pamamagitan natin, maraming ma-regenerate. Ano yung regeneration? Maraming kikilala sa Diyos, maraming maboborn again, and then revival will come. Amen. Alam niyo, excited ako. Sana kayo din. Sa kung anong gagawin ng Diyos sa iglesia na to. Amen. Restoration. Sabi, biblical meaning ng restoration, bringing back what was lost. Ibabalik ka sa kung ano yung nawala. No? Tinignan po natin siya sa Google. The action of returning something to a former owner, place, or condition. Pareho lang. Ibabalik niya sa kung saan ito nararapat, kung paano ito dapat, no? Sa dati, babalik niya sa dati. Yung kondisyon. Again, ano ba yung nawala sa iyo? Ano ba yung nasira sa atin? No? Marami pong nawala sa atin. Marami pong nasira sa atin. Dahil tayo po'y may kaaway.
Mga nakakaraang taon, nasira po ang mga spiritual natin, ang moral natin, ang mga emotional natin, yung mga material things sa buhay po natin, patuloy na sinisira sa atin. Amen. Again, nagsisimula ang restoration dahil sa katapatan ng Diyos. Di ba, hindi naman natin, we did not even ask, God restored us. But God gave the team, God gave the message because God is faithful and He wants His children to be restored. He wants His children in SCM to be restored. Amen! Hindi natin pwede sabihin, okay na ako. Wala na kailangan i-restore sa akin. Okay ako nung mga nakakaraang taon. Wala akong nagawang hindi tama. Walang mali sa akin. Wala na kailangan ibalik sa akin. We cannot say that, mga kapatid. Hindi natin pwedeng angkinin na wala talagang nangyari sa iyong hindi maganda. May mga nasira po sa atin. Amen? Kaya sa kabutihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, ngayon gusto niya ibalik tayo, ang iglesia, ang simbahan, sa kung ano ang nakaplano niya talaga. Amen? So again, unang nire-restore ng Diyos ay ano po, kung natatandaan niyo yung turo nung nakaraang linggo, anong unang nire-restore ng God? Ano po? Puso. Unang nire-restore ng Diyos ang puso po nating mga tao. Amen. Bakit? Sabi po sa Jeremiah 17:19, pagkatapos po ng Isaiah, Jeremiah na po. In Old Testament, Jeremias sa Tagalog, Jeremias, Kabanata 17, Talata 9. Basahin po natin. Jeremiah chapter 17, verse 9. Nakita niyo na po? Sabi po rito, sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kung babasahin niyo pa po yung verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa, tignan niyo po ito ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. It did not came from me. Makikita at mababasa natin sa salita ng Diyos na ang Diyos ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso nating mga tao. And based on those things, sabi niya, ginagantihan niya bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay. And then, i-bless naman niya kung ano naman yung mga mabubuting nagagawa po natin. Pero doon tayo sa verse 9 magpo-focus. Sinong makauunawa sa puso ng tao? Anong sabi ron? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Liwanagin natin, ano po yung puso na nire-refer dito? Yan ba yung literal na puso natin na tumitibok? Hindi po. Pag sinabi pong puso sa Biblia, it refers to the center of one's inner life and orientation to God, from which a person does all the thinking, feeling, and choosing. Or it refers to a person's inward, moral, and spiritual life. Remember, pag po magbabasa tayo ng Biblia, sa Tagalog, minsan ang gagamitin niya, puso. Sa English, may mababasa ka naman, ang word na gagamitin niya ay mind. Naka-encounter na kayo po ng ganon, no? Minsan sa Tagalog, puso yung ginagamit niya. Pagdating niya sa English version ay mind. Hindi po yun magkaiba. Pareho lamang po yun. Dahil nga, kaya natin nililiwanag, ano ba yung ibig sabihin ng puso sa Biblia? Ito nga po yung ating inward. No? Inward, moral, and spiritual life na siya po yung nag-iisip, yung may pakiramdam, at yung may kakayanan tayong pumili. Kaya tayo nakakapag-desisyon. Yan po yung puso natin.
At sabi nga dyan, mandaraya ang puso ng tao. Amen. Kaya ito yung unang i-restore ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. Panaghoy, chapter 3, verses 40 to 41. Lamentation po siya sa English version. Buksan po natin sa Panaghoy. Chapter 3 po, verses 40 to 41. Ang sabi po dito, nakita nyo na po? Ayan. Ako hindi ko pa siya nakita. Chapter 3, verse 40 to 41. Sabi po rito, siyasatin natin, suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Dumulog tayo sa Diyos at tayo'y dumalangin. Ayan. Sabi po rito ng Panaghoy or Lamentations, siyasatin po natin at suriin, examine ourselves. Si David po, lagi niya po itong hinihingi sa Diyos. Lagi niya sinasabi sa Diyos, examine me Lord, examine myself. Tayo po ganun din. Ngayong araw na to, o simula pa nung linggo, Panginoon, siyasatin mo, suriin ang aming pamumuhay. At anong sabi? Tayo'y manumbalik kay Yahweh. Bakit? Nawala ba ako kay Yahweh? Nawala ba ako sa Diyos? Maaaring iisipin natin, hindi po tayo nawala sa Diyos. Maaaring iniisip mo, hindi ka napalayo sa Diyos. Pero ganun pa man, limiin natin uli. No? Examine. Limiin. Masyado lang malalim, no? Suriin natin uli. Sabi nga rito, siyasatin natin uli yung ating mga pamumuhay. At manumbalik kay Yahweh. So, ibig sabihin, there is something wrong sa ating pong pamumuhay. Kaya sinasabi ito, siyasatin mo, suriin mo, tapos bumalik ka kay Yahweh. Kaya nga, ang bunga po nito, no, sabi ay repentance. Bakit? There is something wrong. Talaga po, sa mga nangyari sa atin itong mga nakakaraang taon na hindi natin namamalayan. Hindi natin namalayan, napalayo ka na pala sa Diyos. Amen? Na kahit minsan sumisimba ka, uma-attend ka, malayo ka na pala sa Diyos. Hindi natin namamalayan, nanlalamig ka na pala. Paano nanlalamig? Yes, uma-attend ka, pero ayaw mo ng mga iba pang gawain patungkol sa Diyos. Ayaw mo magbasa ng Bible, ayaw mo mag-pray, ayaw mo umattend dyan. Sunday, sapat na. Minsan Sunday, wala pa. So, yung mga gawain patungkol sa Diyos ay wala nang gana sa isang tao. Maaaring nakaranas po tayo ng mga ganyang panlalamig. No? Maaaring nakaranas po tayo ng mga ganyang wala nang gana, wala nang sigla. Pagdating sa gawain, wala nang epekto. Ano man yung salita ng Diyos na naririnig niya, papasok dito, paglabas ng simbahan, tinangay na rin siya ng hangin. Ano tinuro sa inyo nung linggo? Ewan ko ba, hindi ko matandaan. Di ba? Madalas po ganyan ang mga tao. Anong mensahe sa inyo nung linggo? Ay, nalimutan ko na eh. Alam niyo minsan lang kung ano ang natatandaan? Kung ano yung nakapagpatawa sa kanya? Kung ano yung nakapagpasaya sa kanya? Natandaan niya yung joke ng pastor. Pero yung tunay na mensahe, madalas hindi na po natatandaan. Minsan nangyayari po ito sa mga Kristiyano. Baka isa na po pala tayo sa mga ganoong Kristiyano na Kristiyano pero nanlalamig na pala, nanghihina na pala, nanlulupaypay na pala, wala nang lakas, wala nang sigla, wala nang gana. Kaya anong kailangan? Restoration. Anong nawala sa iyo, kapatid? Maaaring nawala sa iyo yung spiritual life mo, yung moral mo, nawala sa iyo. Paano nawawala yung moral? Alam niyo ba tayo po ay nagtataksil sa Diyos? Paano tayo nagtataksil sa Diyos? Pag pinagpapalit natin ang Diyos sa ibang mga bagay, tayo po ay nagtataksil sa Diyos. Masakit po siyang pakinggan, pero yun po yung katotohanan.
Halimbawa, you need to decide and you have to choose ang Diyos o ang bagay na to, ang Diyos o itong gawain na kabilang sa mundo, ang Diyos o itong kinahuhumalingan mo. Kapag ang pinili mo ay hindi ang Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng pagkukulang morally at tayo po ay nakakapagtaksil ng hindi natin namamalayan. Nagtataksil tayo sa Diyos. Bakit? Exodus chapter 20 verse 3, anong sinasabi niya? You shall have no other gods before me. Wala tayong dapat maging Diyos maliban sa Kanya. At marami po, ang tao ngayon, marami pong Diyos-Diyosan. Hindi lamang po yung alam natin na Diyos-Diyosan na. Again, uulit-ulitin natin. Anong nakakaubos sa oras mo? Diyos-Diyosan mo yung kapatid kasi sinusunod mo siya eh. Amen. Anong kinahihiligan ng laman mo at yun ang inuuna mo, Diyos-Diyosan mo yan kapatid. Kasi mas pinili mong sundin ang laman mo kaysa yung sinasabi ng banal na spirito sa buhay mo. Alam nyo, kailangan po natin itong marinig. Bakit? Kapag hindi po natin ito narinig, walang restoration. Kapag walang nagsabi on our face that this is our mistake, that this is our sin, minsan nga hindi natin alam, ay nagawa ko ba yun? Diba? Parang kanina lang. Example ko lang po. Sabi ni nanay, inaabot ko yung ballpen sa'yo, hindi mo kinuha. Ay, hindi ko talaga, diba? Minsan, ay hindi ko alam. Hindi ko namamalayan. Minsan ganyan po tayo. Ay, mali pala yung nagagawa ko. Hindi ko namamalayan. Mali na pala. Marami po tayong mga ganyang bagay sa buhay po natin. And that is why, sometimes, kailangan natin ang salita ng Diyos para gisingin po tayo sa kung ano yung mga bagay na hindi natin namamalayan ay nagiging malalim na pala tayo doon sa kasalanan na yon, doon sa kahinaan na yon. Kung ano man po yun, hindi ko alam, but then, mas alam nyo kaysa sa akin. It is between God and you. Between God and me. Amen? Ang Diyos po yung nakakaalam. No? Kaya kailangang ma-restore po tayong lahat. Kaya din pala, pinaisip rin ng Panginoon, kaya pala last December din po, sabi ko, Lord, last Sunday of December, gusto mong ituro ay deliverance. Madalas po, di ba, pag last Sunday of December, ang mga katuruan dyan, magaganda, masasaya, very hopeful for the coming New Year. Amen? Natatandaan nyo kapag every last Sunday of December? But not in us in SCM, last December, Lord, talaga ba gusto mo deliverance? And God said, yes. At ito na pala yun. Paninimula, paghahanda sa atin na gusto ng Diyos na tayo ay ma-deliver para tayo ay ma-restore, mga kapatid. Mabago po ang ating mga puso. Matthew chapter 6 verse 21. Buksan po natin, Mateo 6. Matthew 6 verse 21. Patungkol sa puso po natin. Sabi po rito, wherever your treasure is, babasahin ko po siya sa New Living Translation. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Ayan. Nasaan ang kayamanan mo? Nandoon ang kagustuhan ng puso mo. Amen. Matthew chapter 6 verse 21. Wherever your treasure is, there the desires, yung pagnanasa ng puso mo, nandun din. For how many years, mga kapatid, tayo po ay naalipin ng pangangailangang pinansyal, pangangailangang material. Tama po ba? Ngayon, masama ba yan? Hindi. Pero ginamit ng kaaway para tayo po ay kanyang ikadena, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, hindi ka makapaglingkod sa Diyos,
Kasi marami kang pangangailangan. That's why your treasure, no? As you think, this is more important than God. Naunawaan niyo po? Anong gagawin mo? Uunahin ko to. Kasi mas mahalaga ito. Pero ngayon, binabalik po tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang kayamanan po natin ay hindi yung kayamanan na meron dito sa lupa. Kung yan ay ipagkaloob ng Diyos, praise God. Amen! Hindi po masama yan. Kung yan ay i-bless ng God sa inyo, sa bawat isa, praise God. But if you are looking and chasing, sabi nga nung midweek service, if you are chasing for the treasure, kung hinahabol mo ay kayamanan, hinahabol mo ay pera, yun, doon na po nagkakaproblema ang tao. Nandoon yung kayamanan mo kasi yun yung hinahabol mo. Sino ba naman ang aayaw sa kayamanan? Practically speaking, wala, di po ba? Wala namang aayaw sa kayamanan. But then, kung kinakailangan mong mamili, kayamanan o ang Diyos, ano po ang pipiliin natin? Ang sabi ng Biblia, kapag meron tayong Jesus sa buhay natin, daig pa po natin ang nakahukay ng kayamanan. Sige, ganito, pagpalagay natin, meron kang isang box ng kayamanan, Dave. Lahat, nasa iyo na, kayamanan, yaman mo na. Palagay mo ba madadala ka niya sa langit? Aasa ka lang doon sa mayaman na ako, wala na akong kailangan. Ba't kailangan ko pa sumimba? Hindi ko na kailangan mag-pray. I am rich. Gusto kong kumain, bibili ako. Tama? Gusto ko ng bagong kotse, bibili ako. Sama kayo mamaya, bibili ako. Di ba ganyan ang mayayaman? Wala na silang kailangan eh. Kaya nga sinabi po sa Biblia, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Pero hindi ko sinasabing walang mayaman na hindi makakasama sa kaharian ng Diyos. No po? Depende na po sa kanila. Kasi nga, kahit na napakayaman mo na, hindi mo naman yan madadala kung wala kang Diyos sa buhay mo. That is useless. Dito sa mundo, sikat ka. Dito sa mundo, aalagaan ka. Kasi mayaman ka eh. Diba? Dito sa mundo, special ka. Kasi mayaman ka. Pero wala kang Diyos. Ngayon, pagdating mo sa ikalawang buhay, doon na magkakaalaman. Just like the story of the rich man and Lazarus. Basahin niyo na lang po yung kwento na yun sa inyong mga bahay para maintindihan niyo po, lalo na sa mga bago natin. The rich man and Lazarus, basahin niyo. Para doon yung makikita anong kinasadlakan ng mayaman nung nandito sila sa lupa at si Lazarus na namumulot lamang ng mumunang pagkain mula doon sa gate ng mayaman. Amen. So it's useless. So ngayon binabalik tayo ng Diyos. Yes, kailangan nating magtrabaho. Kailangan natin ng pera. Hindi tayo mabubuhay sa mundo na to na wala tayong mga pinagkakakitaan, na wala tayong resources. But then again, laging ibinabalik sa atin Matthew 6:33. Ano po sinasabi doon? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you as well. As in all. Amen! Wala naman sinabi doon na, eto lang ngayon ha, eto lang bibigay ko sa iyo ha. Ang sabi doon, all these things. Pero, wag mong iiwan yung unang sinabi. Yung iba kasi, pinuputol. Sabi ng Diyos, all these things will be added unto me. Nasaan na? Meron palang unahan na pangungusap yun. Hindi po tayo ganun mag-ano ng verse sa buhay natin. Ang sabi, buuin mo. Seek first His kingdom and His righteousness. And then, mangyayari sa'yo to. Maliwanag po. Kaya ngayon, binabalik po tayo ng Diyos. Who and what is our real treasure? It's Jesus Christ. Amen po ba doon? Ang tunay na kayamanan po natin
ay ang ating Panginoong Jesus. Ibinabalik po tayo ng Diyos sa pagkakadistract natin sa mundo na to. We were distracted. For how many times, for how many years, in so many ways, din naging na-distract po tayo. Na out of focus po tayo. Naging napakaabala po natin sa napakaraming mga bagay. Amen. Ngayon, binabalik tayo ng Diyos, no? Na ang tunay na kayamanan po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga napakaganda ng awit ni Pablo eh. Sabi, pagpapalit ko ang lahat, makasama lang kita, God. Ipagpapalit ko ang lahat, maranasan lang kita, Lord. Amen. So ngayon po, again, God is restoring our hearts. Ang tunay na kayamanan natin ay si Jesucristo. Tanggap niyo po ba yon? Sabihin mo sa katabi mo, ang kayamanan mo ay si Kristo. Ayan. Amen. Tayong lahat, sama niyo ko. Ang kayamanan ko ay si Kristo. Amen. Ang kayamanan nating lahat ay si Jesucristo. Walang makapagliligtas sa atin, tanging si Jesucristo lang. Walang makapagpapabago ng puso at kalagayan natin dito sa mundo, tanging si Kristo lang. Kaya kung papansin niyo, yung mga nag-New Year's resolution, di ba? For the meantime, nagagawa nilang magbago, pero hindi nila matagalan. Naano nyo yan? Kasi minsan sa buhay natin, nag-New Year's resolution na rin tayo. Sige, sa bagong taon, hindi na ako, kung ano man po yung sinabi nyo, hindi na ako ganyan. Sa mga ilang buwan, nangyayari, nagagawa, natutupad. Pero tingnan mo, pagkatapos ng ilang buwan, babalik ka pa rin. Bakit? Hindi natin kaya on our own. Amen po ba? Kaya nga, napaka-bisa ng banal na spirito na nananahan sa atin dahil sa Diyos, kaya po tayo nagnanais na makapagbago. At kaya tayo nababago. Kaya tayo marerestore din dahil sa ating Diyos. Amen. Ayan yun na si Bololoy. Okay lang po. Madidistract lang tayo kay Bololoy. Tahimik lang siya. Amen. So, marami pong naging kaabalahan sa atin ang mundo. Ngayon po, pinapaalala sa atin ng Diyos, mga anak, naging abala kayo sa maraming bagay. Ngayon, ibinabalik ko kayo. Binabalik ko ang tunay niyong kayamanan. Yan po ay ang ating Panginoong Jesus. Psalm 51 verse 10. Awit po. Psalm chapter 51 verse 10. Kita niyo na po. Awit chapter 51. Sabi po rito. 51:10. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Sa Tagalog, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Amen. Isa pang bagay para ma-restore po ang puso natin, hingin natin sa Diyos, Lord, create in me a clean heart. No? Ayan isang pusong tapat, Panginoon, ang likhain mo sa akin. Bigyan mo ako ng bagong damdamin. That is why also, ngayon po na binabalik lahat ng Panginoon sa akin eh. Dahil ako mismo po, una niyang nire-restore. Kaya naman pala, itong mga huling buwan ng 2025, binigay niya rin sa akin, do not dwell in your emotion to fulfill your mission. Hindi ba naibahagi ko po sa inyo? If I am going to dwell with my emotion, marahil matagal na akong wala dito. Kung didibdibin ko lahat ng nararamdaman ko,
Iintindihin ko lahat ng nararamdaman ko. Matagal na po akong wala dito. Amen? And now, Psalm 51 says, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kung ano man itong mga damdamin na to, na balat sibuyas, tanggalin mo, Panginoon. Kaya nga sa music team, walang MU. Bawal ang MU. Alam nyo kung ano yung MU? Matampuhin unggoy. Hindi po pwede yung ritong masabihan ka lang, nagtatampo ka na. Sa ministeryo, pag tayo po ay nakaministeryo, I will tell you honestly, kapag po nasa minister tayo, talagang maraming possibilities na kailangan kang punahin kung kailangan kang sabihan kung kailangan. Kaya kung hindi mo yun matatanggap, aalis ka sa ministeryo or ikaw yung nagmi-minister na napakarami mong reklamo. Tungkol siya. Ganyan na naman yan. Ganyan na naman siya. Ayan, ganyan na yung magiging puso nyo. Ano na yung damdamin ninyo? Hindi po ba hindi na ayos yung damdamin natin? Tama. Kaya sabi rito, isang pusong tapat ang likhain mo sa akin at bigyan mo ako ng bagong damdamin. In English version, sabi niya, and renew a loyal spirit within me. Ang katapatan po natin ay sa Diyos po natin ibibigay. So let's ask God to cleanse us, cleanse our heart, amen? Renew our spirit. Let the Holy Spirit move in us. Let the Holy Spirit move in you. Kung ano sinasabi ng banal na Espiritu sa inyo, mga kapatid, dinggin po natin at sundin po natin. Let the Holy Spirit work in our lives. Nalilimitahan po ang banal na Espiritu sa ating mga buhay kapag hindi po natin siya sinusunod. Bakit? Sabi sa Biblia, magkakontra talaga, magkalaban yung gusto ng laman natin at ang gusto ng Espiritu. Normal lamang po yun. Magkalaban talaga sila. Ngayon na ikaw na isang mananampalataya, sinong pipiliin mo? Anong pipiliin mo? Yung gusto ng banal na Espiritu o yung gusto ng laman mo? Diyan lagi po tayo nagkakaroon ng problema sa pagpili. Amen. Kaya hihingin natin sa Diyos, kahit na yung mga decision making na yan, kahit na yung mga pagpili na yan, Panginoon, gusto ko na naman tong gawin, tong bagay na to, pero ayaw mo na, tulungan mo ako. Remember, we were already delivered last month. God, di ba? Tama po? We have prayed for deliverance last year, not last month, last year. No? Pinag-pray po natin na ma-deliver tayo sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. That's why we continue to ask, Lord, bigyan mo ako ng pusong malinis. Marurumihan yan uli, pero ang ibig nating sabihin dito, hindi ko sinabing hindi na po tayo magkakasala. Pero ang ibig nating sabihin dito sa pinag-aaralan po natin, kapag narumihan ka, pumapasok yung godly sorrow. Lungkot na lungkot ka. Sising-sisi ka, ba't ko ba nagawa yun? Nag-uumiyak ka sa Diyos, God, sorry. God, patawad, nagawa ko yun. And that is godly sorrow. It will turn you to repent. Naano niyo yung tinuro nung Sunday? When you have this godly sorrow, you will repent to God. Pero kung walang ganung dating sa buhay mo, kapatid, kailangan hingin natin yan sa Diyos. No? Psalm 51 verse 12. Baba lang kayo ng konti. Doon kanina sa 51:10. Doon sa 51 verse 12. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Amen. Ang ganda, di mo ba? Ang sabi rito ng awit, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Tayo po ay niligtas na ng Diyos. Amen. Ewan ko lang kung nagagalak tayo sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. May balik yung kagalakan na yan. Yes, niligtas na ako ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat maging parang baboy. Yung baboy, paliguan mo ng paliguan. Anong ginagawa niya? Bumabalik sa putikan.
Yung aso, pag sinuka niya, anong ginagawa niya? Kinakain niya uli. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Huwag kayong magagalit. Baboy ka ba? Aso ka ba? Di ba? Nasa Biblia po yun. No? Nasa Biblia po yan. So, ang sabi rito, restore to me, Lord, the joy of my salvation, and ito yung maganda, make me willing to obey you. Sinabi ni David, make me willing to obey you, kasi kung sa ganang sarili lang po natin, we will not obey God. We will not willingly obey God kung hindi natin hihingin sa Diyos yung pagnanais na makasunod sa Diyos. Tatamarin ka! Ano ba yan? Linggo na naman. Diba? May mga Kristiyano ganyan. Ano ba yan? Linggo na naman. Gagawin ko na naman to, gagawin ko na naman to, gagawin ko na naman to. Wala nang joy. Wala nang peace. Kayo po ba excited pa pag linggo? Amen. Dapat, as always. Kung paano kayo nung unang na-born again kayo, dapat hindi nagbabago yun. Lumalalim ka sa Diyos, the more na lumalalim ka sa Diyos, the more na dapat lalo ka nagiging excited. Ay, pupunta na naman ako sa simbahan ng Diyos at ako naman ay mag-aalay na naman sa aking Diyos. Di ba pag nag-aalay ka, dapat masaya ka? Then you are offering, you are happy. Sino ba yung pag-aalayan natin? Alam niyo yung pinag-aalayan po natin? Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. There is no one above Him. Walang mas mataas sa Kanya. Nag-iisang Diyos. Tunay na Diyos. Kaya dapat lagi tayo nagagalak. Lord, offer ko sa iyo to, oh. Kanina, nagbasa ako ng Bible. Alam mo yung gano'n? God, nag-invite ako kanina. Sabi niya, attend daw siya. Offering ko sa iyo. God, yung buhay ko, masaya ko, i-offer ko sa iyo. Kasi yun po yung number 1. Sa lahat ng offering, ang pinaka-hinaharap ng Diyos, yung pag-aalay po natin ng ating mga sarili. Basahin niyo na lamang po sa Roma 12:1. Amen? Nabanggit din po yan nung nakaraang linggo. Offer yourselves as a living sacrifice to God, holy and acceptable. Buhay. Kasi pagpatay na, makakapag-alay pa ba ang patay? Wala na. Wala namang alam yun eh. Habang buhay tayo mga kapatid, habang malalakas tayo, mag-offer tayo ng mag-offer kay God. I-offer natin palagi yung sarili natin sa Diyos. I-alay na po natin yung buhay natin sa Diyos. For Him, and through Him, and for Him, ang bawat isa sa atin. Dinikha tayo ng Diyos. Bandang huli, sa pagtatapos ng buhay po natin, ang espiritu natin ay babalik sa Diyos. Pero yung kaluluwa mo, saan kaya pupunta? Amen? Tayo po ay sa Diyos, kaya tayo ay nire-restore ng Diyos. Binabalik niya po tayo. Hindi ko masyadong kabisado, pero sabi ko, aralin ni Kuya Will. Muling bumabalik ang puso ko. Natatandaan niyo yung kanta na yun? No? Di ko masyadong kabisado, but I really like that song. Nung ibinigay ng Diyos, itong salita na to sa atin, restoration, regeneration, and revival. Kapatid, bumalik ka sa Diyos. Bumalik tayo sa Diyos kasi may nawala sa atin, may nasira sa atin, may napabayaan tayo. At tulad nga ng sinabi ko, hindi man natin yan aminin, alam ng Diyos. We cannot hide anything from our God. Amen. Kaya yung puso po natin, sabi nga rito, hingin natin sa Panginoon. And Psalm 51:12, sabi, restore to me the joy
of my salvation, no? And make me willing to obey you. Amen. Gustuhin mo, kapatid, hindi yung gusto mo lang. Gustuhin mo na sumunod sa Diyos. Gustuhin natin na sumunod sa ating pong Diyos. Amen? At nakakatuwa po, alam nyo, nagsisimula na po yung restoration natin. Nakakatuwa po. At kailangan na lang po nating pagpatuloy. We're very glad kasi nung mga nakakaraan, simula nung last December, we ask for your help. Magtulungan po tayo, maglinis. Tama? Natandaan niyo po yan? At salamat sa Diyos. Meron po tayong mga bagong nakasama, bagong luma. When I say bago, kasi dati kami lang talaga. Honestly, kami lang talaga. Pero nitong mga nakakaraan, nakakatuwang tignan. Ilan pa lang naman yung nakakasama namin, pero yung kagalakan ng puso ko, tuwang-tuwa na siya. Na makita, lalo na kung karamihan sa atin, ay talagang magkakaisa para sa ating Diyos. Anong sabi? Hindi kinatatakutan ng demonyo ang malalaking iglesia. Ba't siya matatakot dun? Kaya-kaya niya nga pumasok dun eh. Tama? Kahit hindi to, kaya niyang pumasok. Kahit ngayon, nandito yan. Maaaring nangangalabit sa'yo, uy, matulog ka, tagal ni Pastora. Mainip ka na, tagal-tagal, kanina pa yan nagsasalita. Alam mo yun, yung mga pakiramdam na inip na, boring na, makinig na ang salita ng Diyos. Hindi nyo alam, galaw ng kaaway po yan eh. No? Hindi kinatatakutan ng dyablo ang mga malalaking iglesia. Alam niyo ano raw kinatatakutan ng dyablo? A united church. Na kahit maliit kapag nagkakaisa, takutan demonyo doon. Bakit? Parang transformer lang yan. Alam niyo yung transformer? Voltes 5. Diba? Kasi panahon kasi nila, ewan ko kung panahon nyo pa transformer, mga anak. Panahon nyo pa ba yan? Yan. Yan, transformer na lang kasi voltage 5 masyado nang matagal. Pero gusto ko, yung konsepto ko, yung gusto kong makuha ninyo. Pag nag-transform na yan si Optimus Prime, di ba? Talo niya na lahat ng kalaban. Bakit? Yung loob ng isang malaking robot na yon, nandun silang lahat. Iisa yung layunin nila. Ano yon? Talunin ang kanilang kaaway. And they are united when they transform. Kaya nga si Voltes 5, pag sinabi niya, let's vote in! Tanan. Di ba? Nagtatransform din si Voltes 5. Isa lang din ang layunin niya. No? Gamit yung kanyang sword. Sirain, wasakin yung kanilang mga kaaway. Ang isang united, nagkakaisang iglesia, pag yan nagkaisa, iisang layunin natin. Pabagsakin ng kaaway. Or else, tayo pababagsakin niya. Yes. Kaya niya? Yes. Kung iaalaw natin. Kaya huwag nating ialaw, mga kapatid. Magkaisa tayo. Sa lahat ng ginagawa po natin dito, matagal na pong panawagan ng iglesia to. Pero ngayon, nakikita na po natin, somehow may changes, no? Kaya lagi namin pinagpe-pray, Lord, dalahanin namin magtuloy-tuloy. Kada Biyernes, meron na rin kami mga bagong nakakasama. Praise God! Amen? Praise God! Praise God. May mga nakakasama na po tayo na nanalangin. Kasi in-adjust na po natin yung prayer natin na yan eh. If you remember, during pandemic, lahat ng gawain natin online. Tama po? Ngayon, ang tagal natin nag-online, kahit nga yung midweek po natin hanggang ngayon online pa rin. But then we decide, because we prayed, na yung prayer natin ay maging face-to-face na.
Amen. Sa mahabang panahon, iilan lang po talaga yung dumadalo. Pero ngayon, nagpapasalamat kami sa Diyos. Meron ng mga nakakasama po mga bago. At hindi na ako magbabanggit ng pangalan kasi alam naman po natin ang bawat isa sa atin. Amen. Kaya patuloy na nire-restore tayo ng Diyos at naniniwala po tayo na darating pa ang mga panahon. Kaya nga excited ako for 2026 eh. Darating pa yung mga panahon, madadagdagan pa yung mananalangin sa Diyos. Amen. Nag-adjust na po tayo ng gawain. Itong prayer intercessory natin, hindi na natin i-adjust. Matuto tayong mag-adjust para sa Lord. At hindi ang gawain ang mag-a-adjust sa atin. Nakuha niyo po? Hindi po tayo mag-a-adjust para lang, ito kasi yung free time niya eh. Pag gano'n ang ginawa natin, walang kapupuntahan yung gawain natin. Bakit? Iba-iba tayo ng free time. Did you get the point? Baka mangyari sa prayer natin, ay Lunes na lang. Ay hindi, pwede pala si Martes. Martes na lang. Ay hindi, sila pala Miyerkules pwede. O sige, Miyerkules na lang. Wala na nangyari. Amen? Kaya tayo mag-a-adjust sa gawain. No? Para ang demonyo matakot. No? Even nung anniversary po natin, nagpapasalamat po ako sa lahat. Talagang nakiisa po tayong lahat, kahit po sa pagkain. Praise God. Amen! Nagkaisa po tayong lahat. Lahat na busog, lahat na sarapan. No? Hindi nyo man po natikman ang lahat, pero the point is, nakakain po tayong lahat. Amen, no? Kasi hindi mo naman talaga makakain lahat. Mahirap ilagay sa tiyan yun, na makain lahat, no? So, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Sabi nga ng Ecclesiastes o mga ngaral, Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 2. Sa Tagalog, mga ngaral. Chapter 3 verses 1 to 2, sabi po rito, ibo, antayin ko kayo. Ecclesiastes 3 verses 1 to 2, sabi po rito, for everything there is a season, a time for every activity under heaven. Verse 2, a time to be born and a time to die. And that's the reality of life. Amen? A time to plant and a time to harvest. Yan. Yung mga tinatanim natin mga kapatid, somehow, kahit konti-konti, nagkakaroon na ng bunga. At dadami pa ang bunga kung patuloy po tayong hindi mapapagod magtanim ng magtanim ng magtanim. In conclusion, 1 Peter chapter 5 verse 10. Unang Pedro po. 1 Peter 5:10, sabi po dito, chapter 5 verse 10. In His kindness, God called you to share, ang ganda po nito, tingnan nyo ha, in His kindness, sa kanyang kabutihan, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, He will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Amen! Ang ganda po ng pangako ng Diyos. Sabi niya nito, in His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, so talaga may suffering po tayo na mararanasan. Pero sabi ng Biblia, just a little while. Amen. Kung paano yung computation ng a little while sa Bible, hindi ko po alam. Kasi sa atin, ang computation ng panahon, pag sinabi mong a little while, sandali lang. Tama. Pero meron pong sariling panahon at computation ang Diyos
pagdating po sa oras at panahon, no? Kaya nga kahit yung birthday niya, ay hindi po nila matukoy kahit napakatatalino na ng mga tao, compute sila, hindi pa rin nila matukoy ang birthday ng ating Panginoon. It is because God has His own plan, God has His own time. Kaya yung sinasabi rito, as you have suffered in a little while. Di ko alam kung gaano katagal yung in a little while sa God. Kasi sabi ng Biblia, ang 1,000 araw sa atin, tama ako, correct me if I'm wrong ha, 1,000 days sa atin, 1 day lang sa Panginoon. Tama po ba ako? Yung sinasabi sa Biblia? So kita nyo yung difference, mga kapatid, no? 1,000 days na sa atin, isang araw lang po yan sa Diyos. Kaya yung sinasabi rito, as you have suffered in a little while, I cannot promise you kung gaano siya kadali, gaano siya kabilis, o gaano siya katagal. It is only God who knows. Tanging Diyos ang nakakaalam. Kasi baka manangan kayo dun sa, sabi ng Biblia, sabi ni Pastora, tinuro niya rin, magsasuffer nga ako pero saglit lang. Literal na saglit lang. No, I don't know. What is sure is, there is a suffering. Amen. Bakit walang suffering? Yung mga alagad nga ni Kristo, tingnan nyo paano sila pinatay. Bago nga sila pinatay, sobrang suffering na po yung dinanas nila eh. You know Paul and Silas, nung sila po yung nakakulong? At sinulat ni Pablo yung, kung natandaan nyo yung tinuro ko yung sa Timoteo, na last message ni Pablo po yan. Habang sinusulat ni Pablo yon, alam niyo paano yung pagkakakulong nila? Hindi po sila na nakakulong nang nandun sa rehas, nakahawak, nakatayo, o pwedeng umupo. Hindi po ganun yung sinabi pagkakakulong kay Pablo at kay Silas. Alam niyo paano? Nakaupo sila sa floor, may nakaharap sila sa parang, I don't know, kahoy yan. Yung kamay nila nandun, dalawa nakakadena pero nakapasok pa, tapos yung paa nila, nakaano din, gano'n. So, walang pagkakataon na tumayo silang mag-isa. Hindi sila makakagalaw. At nung sinusulat ni Pablo, yung mga sulat niya sa New Testament, ano sabi niya? Magalak kayo sa inyong mga sufferings. Nakita niyo yung mga alagad ni Kristo, tunay na alagad ni Kristo. Amen. And then, nagkaroon ng lindol, nayanig yung lugar na yon, nakawala, natanggal yung mga tanikala nila sa pamamagitan. Ano ba ginawa nila nun? Praise and worship sila. Natanggal yung kanilang pagkakaano, pero hindi sila lumabas ng kulungan. Anong ginawa nila? Yung gwardiya takot na. Kasi siya yung papatayin eh. Sa Roman po, gano'n ang ano nila eh. Kasi siya yung gwardiya, tas nakawala yung mga binabantayan niya. Lagot siya. Kaya takot na takot yung gwardiya. Kaya sabi ni Pablo, huwag mong patayin ang sarili mo, nandito kami. Basahin niyo yung kwento, napakaganda. At alam niyo nangyari doon sa gwardiya? Na born again. Nakakilala kay Kristo. Amen. Ito po yung sinasabi sa 1 Peter chapter 5, verse 10. We will suffer a little while, and then God will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Pag sinabi natin fear, ano sa Tagalog yung fear? Firm foundation. Ano yung pagkakaunawa natin po dyan? Matatag. Hindi yan magigiba. Hindi yan mawawasak. Hindi yan matitinag. Amen? Iyon ay saligang hindi matitibag. May kantang ganyan, di ba? At yan po si Jesucristo. Siya yung ating firm foundation. Ibinabalik niya tayo, sabi niya, and He will place you on a firm foundation. Kaya kahit anong suffering yung maranasan natin, katulad ng mga alagad ni Kristo noon,
Pinatay na sila't lahat-lahat. Pero hindi nila pinagpalit ang kanilang pananampalataya. Nanatili silang tapat hanggang sa dulo ng buhay nila. Nanatili silang tapat kay Kristo. Kaya po kaya natin yun? Ngayon nga, yung mga nararanasan natin, di ba? Bigat na po tayo. Tama po ba? Bigat na tayo eh. Tingnan niyo yung mga naranasan talaga ng mga tao sa Biblia. Paano sila? Yung mga naranasan nila. Ipagpalit lang nila yung pananampalataya nila. Galit na galit yung mga tao sa kanila because of their faith. Dahil nagtuturo sila patungkol kay Yeso Kristo. Kaya kung ano-ano ginawa sa kanila, binalatan ng buhay, hinulog sa kumukulong langis, pinako ng pabaliktad sa krus, at marami pang iba. Ganyan pinatay yung mga alagad ni Kristo. But, hindi nila tinalikuran ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Yung mga naunang Kristiyano sa atin, mga sinunog sila ng buhay. Remember, Tyndale? Anong pangalan ni Tyndale? William Tyndale? Yung sumulat ng First English Version of the Bible, King James. Sinunog ng buhay. Sabi sa kanya, may pagkakataon ka pa, hindi ka papatayin. Version ko na lang to, pero dun sa history, ganun po yan. Ano mo lang yung faith mo. Tanggi mo lang si Kristo. Hindi niya ginawa. Sinunog siya ng buhay. Palagay niyo ba nawala ng saysay yung ginawa niya? Hindi. We have now our English version of the Bible at naisulat pa sa napakaraming version. Dahil ang hirap po unawain ng Greek at Hebrew. Yan po kasi yung original version ng Biblia. Eh kung hindi ka naman Griego, hindi ka naman Hebreo, paano mo mauunawaan yung Biblia? Kung walang magsasalin yan sa lingwahe na nauunawaan po ng karamihan, na ano nyo po? Kung hanggang ngayon hindi ito naisalin, paano kaya tayo? Na-born again kaya tayo? Maaari, pero baka mali-mali din yung ating mga pagkakaunawa. Mali-mali yung pagkakaintindi. Pero salamat sa Diyos, may mga Kristiyanong katulad nila na naghandog ng buhay, hindi lamang po para sa kanilang sarili, dahil ang isip nila para din sa mga tao. Amen. Yung sumulat ay yung kantang No Turning Back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Kaya ginawa nilang kanta yun eh. Yung nagsalita noon, hindi niya po yun kinanta. Sinabi niya lang. Yung nagsabi noon, sinunog din ang buhay siya at ang kanyang buong pamilya. Ang sabi nung papatay sa kanya, i-reject mo lang, i-ano mo lang si Kristo. Just deny Jesus Christ. Mabubuhay ka at ang iyong pamilya. Kung ikaw kaya yun, yung pamilya mo nakatali, handang sunugin. Didinay mo si Kristo o hindi? Mamamatay ang pamilya mo. Sa totoo lang, hindi ba mahihirapan tayo sumagot? Di ba? Baka pwede mo, wag ko, sige na, baka may possibility mga kapatid. Di ba? Pero dahil sa kanilang matibay na saligan, si Kristo, kahit pinatay, pati yung kanyang pamilya, uli siyang pinatay uli siyang sinunog. Hindi niya po dininay si Kristo. Yung 1 Peter 5:10, sumulat nga si Pedro, nabanggit nung nakaraang Biyernes. Si Pedro nung una duwag. Amen? Di naman siya ganun kahusay talaga nung una. Duwag nga siya eh. Siya nga yung nagtatwa kay Heso Kristo ng 3 beses eh. Oy, di ba alagad ka ni Kristo? Oy, hindi ko kasama yun. Baka si Dwayne. Di ba parang ganyan? Kasi dininay niya si Kristo 3 beses. Pero ni-restore siya ng God. Bakit? Gagamitin kasi siya ni Jesus Christ. Kapatid, gagamitin ka pa ni Kristo. Kaya niya tayo nire-restore. Amen? At tayo ay inilalagay niyang muli
sa batong hindi matitibag, on a firm foundation. And that is our Lord Jesus Christ. Last verse, Psalm 119, verse 107. Promise, last na lang po to. O yan ha, hindi ako umabot na alas 2 ha. 119, verse 107. Psalm. Pwede natin sabihin to. At hingin din sa Diyos bilang panalangin. I have suffered much, O Lord. Restore my life again, as you promise. Nakita nyo? Ang nangako ng restoration, ang gagawa ng restoration sa puso natin, sino? Ang Diyos. Anong kailangan? Gustuhin mo, kapatid, na ma-restore. Amen. Ang ganda, sabi niya, I have suffered much, O Lord. Lord, ang dami ko nang iniyak. Restore me. Restore my life again. Ibalik mo ako. Yung nandun sa piling mo, yung nandun sa presensya mo, yung nasasabik sa gawain mo, yung gustong-gusto ng salita mo, gustong-gustong makinig, gustong-gustong magbasa, yung nananalangin sa iyo, yung nagme-meditate, yung nagde-devotion, yung nagbabahagi ng salita mo. Because this is the life of a Christian. Itong buhay nating mga Kristiyano, mga kapatid. Kung magbasa ka man ng Biblia, hindi mo magpapasalamat ang Diyos. Bakit? It is our duty to read the Bible and pray every day. Ang sabi ng Joshua 1:8, meditate thy word day and night. Do you do that? Huwag na kayo sumagot. But God is restoring us. Amen. Gagawin na sa atin ng Diyos na gustuhin nating muli ang mga bagay na to. Na muli tayong mapalapit sa Diyos para yung mga gawain patungkol sa Diyos, siya nating uunahin. Bakit? Dahil mahal natin ang Diyos. Amen. And we ask repentance, consecration. Lord, ano lagi niya binibilin sa mga Israelita noon bago sila sumamba? Consecrate yourselves. Lagi niya sinasabi sa mga Israelita, bago kayo sumamba, linisin niyo muna ang inyong mga sarili. Consecrate yourselves, mga kapatid. Let us consecrate ourselves through our Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dalangin ko po, may impact ang salita ng Diyos sa bawat isang naririto. Hallelujah. Salamat, God. Thank you, God. Another proof that you love us because you want to restore us. Muli mo kaming binabalik, hindi sa kung saan-saan, kung hindi sa iyo, sa piling mo. Salamat, Panginoon. Sa mga nakaraang taon, na nagkaroon kami ng kapabayaan. Nakakala namin, okay lang kami. Pero hindi pala. Marami pala kami, Panginoon. Marami sa aming mga sarili ang nawala, nawasak, nasira, na hindi namin alam. Pero ngayon, salamat kasi pinaalam mo sa amin. At ikaw rin yung dahilan dahil sa iyong katapatan. Kaya naman, God, thank you for restoring us. Thank you, Lord God. Muli mo kaming ayusin. Ang mga puso namin na mandaraya, O Diyos, muli mong ibalik sa iyo, O God. At katulad ng pangako mo, as you promise, sabi mo sa awit, Lord God, as you promise, restore us, Lord God. Restore us. Pangako mo to, God. Hindi mo lang yun sinabi sa mga Israelita. Yung Isaiah 35, hindi mo lang yan pinoprofesiya sa mga Israelita.
kung hindi para rin sa amin. Binigay mo to God sa amin, binigay mo sa amin. That's why, Lord, nagtitiwala kami, Panginoon, na mangyayari ang lahat ng ito. At hayaan mong maging bukas ang puso at isip namin sa mga gagawin mo pa, God, sa iglesia na to. At sa mga pagtanggap namin sa mga mensahe mo, Lord. Nawa, O Diyos, ang bawat isa, maluwag namin tinanggap at inunawa ang iyong mensahe. And again, we are praying. Make us willing to obey you, Lord. Make us willing to commit to you, Lord. Walang makakagawa nun, God, tanging ikaw lang. Kaya salamat po. Salamat po kasi binigay mo to sa amin. Thank you, Lord, for the restoration and continuous restoration to SCM Church. Hallelujah. Hallelujah. Habang tayo po ay nakaupo, pag-pray po natin ito pong ating gagawing pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan inalay niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Kung hindi doon sa ginawa niya, marahil wala ring salvation, walang restoration na magaganap sa atin. But we thank our Lord Jesus Christ dahil alam niya kung anong nararapat at ginawa niya yun. Kaya inaalala po natin bawat unang linggo ng buwan at pinasasalamatan natin ang lubos ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga ginawa. Lahat ng iyon ginawa niya dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Pag-pray po natin. Lord, thank you for this communion elements, Lord God. Lord, sanctify us, purify us, and create in us once again a clean heart. Thank you, God. Hallelujah. Habang hinihintay po natin, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ipagpapalik ko ang lahat, makasama lang kita. Ipagpapalik ko ang lahat, maranasan lang kita. Ipagpapalik ko ang kasama lang kita. Ipagpapalik ko ang lahat, maranasan lang kita. Taas po natin ang tinapay. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Lord, salamat po. Salamat po sa pagkakataon na ito. Na marami ka pong pinarealize sa amin. Maraming flashback. The reason, Lord, hindi para i-condemn kami. The reason is for us to ask for repentance because you are restoring us. And thank you, Lord. Thank you. Thank you kasi sobra yung pagmamahal mo sa amin. Yung katawan mo ang sumalo ng lahat ng sugat, ng lahat ng hagupit, hanggang sa mamatay ka, Panginoon, at muling nabuhay. Salamat, Lord. Ikaw ang sumalo ng puot at galit ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat. Thank you, God, for that amazing love. Pasalamatan po natin ang Diyos bago po natin kainin ang tinapay. Hallelujah. Thank you.
Ganon din naman, Panginoon, ang katas ng ubas na to that illustrates your blood. Lord, talagang malinis ang dugo mo kumpara sa dugo namin, Panginoon. Pero salamat, God, kasi nilinis mo kami. At nagpapatuloy yung pagsasanctify mo sa amin, God. Nawa, O Diyos, mawala na sa aming mga buhay, sa aming mga sarili, yung pagnanais ng mga laman namin na nangingibabaw pa sa aming mga buhay, Lord. Mawala na to, God. Tulungan mo kami. Kasi gusto naman namin na managumpay ang banal na spirito sa aming mga sarili. Pero hindi namin kaya sa ganang amin. That's why we need you. We need our God. We need God. We need our Lord Jesus Christ. We need the Holy Spirit. Lord, we need you. Every minute of our lives, we need you, Lord God. And we thank you kasi lagi mo kaming sinasamahan. Kung may lumalayo, hindi ikaw. Baka kami minsan. Pero ngayon, binabalik mo kami ulit. Salamat. Salamat, God. Salamat. Inumin po natin. Amen.